Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special reading for today. Meron po tayong pera and career, spread and reading for all of you. Sa oras na ito, ano yung frequency and energy tungkol sa inyong kaperahan and career at this moment. So Virgos, mga kapwa ko Virgo, tulad po nakagawian ay kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos po yun. Okay po? Kaya gamitin nyo ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang message na kaloob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So, thank you po again for all of your donations and also for not skipping the ads. Yan po ay isa sa mga ways para supportahan po ang ating channel. So, thank you again for not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, mga kapwa ko Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Ano po ang birthday sa inyo? Ano pong klaseng mga Virgos kayo? Comment down below. And tell me kung saan parte po kayo ng Pinas o mundo nanonood ng ating vlogs for today. So, Virgo, ano ang mga energy and frequency ng inyong pera and career ngayong time na ito? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Tower card. Ooh, may changes. In the area of what you want, you have the Ten of Wands. In the area of what you need, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Queen of Pentacles. Lovely. In the area of your near future, meron kang Knight of Wands. Wow, good news. In the area of your challenge, this time, you have the Ace of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang Three of Swords. Interesting. Pag-usapan natin yan later. In the area of your divine advice, meron kang King of Cups. At ang outcome mo this time, tungkol sa iyong pera and career, you have the Hanged Man. Beautiful. Okay, pag-usapan natin ang lahat ng yan. But first, at the bottom of your deck, you have the Eight of Swords. O, sinasabi dito na yung spirit guides Virgo na parang may mga bagay daw na parang hindi mo ina-actionan because you feel na hindi mo kaya o you feel na meron kang kakayanan na hindi mo magawa because you're only looking at one option or one solution. Sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na kaya mo. Kung ngayon nangangailangan ka ng pera, kung nangangailangan ka ng ibang resources, and you're thinking, saan ako makahanap ng pambayad, saan ako makahanap ng additional job, o kaya additional na pagkukunan ng mga pambayad ko, bills, and also a certain way of finding solution sa isang aspeto ng buhay mo this time, your spirit guides are telling you na maghanap ka pa ng ibang option. May option A, B, C, D, E. And yung siguro yung iniisip mo ngayon kaya feeling mo stuck ka for a certain endeavor, a certain career, o para feeling mo walang paggalaw, walang pag-abante, and you feel like wala ako ibang solusyon, probably the reason is isang bagay lang ang tinitignan mo, isang bagay lang ang iniisip mo na solusyon na pwedeng magbigay sa iyo ng kasagutan sa bagay na yan. Your spirit guides are telling you meron pang B, C, D, and E. Marami pa daw options, buksan mo daw ang isip mo, probably because ngayon medyo confused ka o kaya sobrang worry mo about certain problema sa buhay mo this time kaya siguro clouded ang isip mo, hindi ka makahanap ng tamang diskarte. And I'm feeling ikaw lang din daw ang makakahanap ng tamang solusyon. You just have to really sit down, ask people around you for advices, maaaring makakatulungan sa iyo para makahanap ka ng tamang solusyon. Mababalanse mo daw yan this time. Okay, Virgo? Oh, sorry. Hindi ka stuck, hindi ka na, parang feeling ko hindi ka talaga totally merong solusyon eh. Kaya nga lang at this time parang feeling mo walang ibang way. Pero kung talagang you're gonna dig deep within this at mahahanap po din yung potential mo out of the usual na lagi mo ginagawa, I'm seeing mahahanap po yung tamang solusyon, Virgo. Okay? So start tayo sa iyong reading. At the center, you have the Tower card. Tower card is all about changes. This change, drastic ito. Ito'y darating now na. Ito'y bagay na parang hindi mo ito mapipigilan, whether may control or may force. It is something that needs to happen. At ito'y godly given task for you. Ito ay mula sa Diyos. Ito ay dapat maganap. Parang nililinis ni God o nililinis ng tadhana iyong buhay this time. May inaalis siya, may binabago siya in order for you to really get what you truly need and what you truly deserve at this time. Probably ito yung reason kung bakit parang feeling mo walang ganap o walang nangyayari o walang solusyon o walang pag-aksyon. I'm seeing and I'm feeling here
na these changes when it comes siguro sa trabaho mo o kaya sa kaperahan mo, baka ngayon iniisip mo, hala, saan ako kukuha ng pera? Biglang nagbago, biglang may kailangan bayaran ng ganito, biglang may kailangan asikasuhin na ganyan for a certain day or for a certain time sa buhay mo, and then now feeling mo paano, saan? Kaya you're stuck here. At yun yung nararamdaman mo this time. You feel that parang, teka muna, hinto, wala pa akong pambayad, wala pa akong panggastos. Na-lay off si ganto, na-lay off si ganyan, saan ako pupunta? Saan ako hingi ng tulong? So this time around, I'm seeing that these changes is essential. Para maramdaman mo daw yan kung bakit mahalaga. Baka natanggal ka sa work this time, o naghahanap ka pa rin ng work pero hala, bigla wala pa rin, o kaya may pagbabago sa trabaho, malilipat ka ng ibang department, malilipat ka ng ibang lugar na unfamiliar for you. Kaya ngayon parang feeling mo, ba yan ang gagawin ko, hindi ko to alam. So this time around, yakapin mo daw yung changes in your career or in your money aspect. Nakikita ko na parang this time around, dadaan lang ito at magkakaroon ka na ng leveling up after this, okay? Everything will work out in your favor. It's just that ngayon, daanan mo daw muna ito. The Tower cards being clarified, but the Ten of Swords, yes, it's like parang buhos na lahat ng problema, buhos na lahat ng pain, lahat ng mga feeling mo there's no way out of this. Parang pakiramdam mo, ano ba yan? Wala akong pera, wala akong paggastos, walang tumutulong, walang nagpapautang because may utang pa ako sa iba. Feeling mo, rurok na ito. Ramdam ko yung parang walang kasiguraduhan, no hope. Ramdam ko yung parang walang solusyon. At feel ko tong stuck mo dito, especially with a 10-10. Know that with a 10 and 10 appearing, it's the end. End of the hardship, end of struggling. Meron biglang lalabas dyan na solusyon, especially here with the Ace of Pentacles. Ito yung solusyon, pero nasa area siya na challenge mo, kaya mamaya pag-usapan natin yan. But first, here I'm seeing you channeling everything. Parang lahat ginagawa mo, kumakayod ka. I'm seeing someone na pagod, sumasakay ng bus, sumasakay ng jeep, kahit late na ng gabi because of traffic, pero kailangan mong kumayod araw-araw, nag-double shift ka na din for different, halimbawa may negosyo ka and then meron ka pang main job na trabaho, o di kaya tinitignan mo yung iyong tawag dito, bank account, o yung tawag dito, yung kaperahan, and thinking, paano ko to mapagkakasya. So ngayon parang gipit ka, Virgo, and you're trying to really find ways kung paano makakaaluan sa lugar na ito. And also in the area of what you want, gusto mo nang matapos yung pinaproblema mo this time, meron ka bang binabayaran o mga bills o utang na parang hinuhulugan mo na parang, please God, please matapos na to so that makaipon na ako, malaan ko na yung pera ko for something else. Kaya for some, I'm seeing some na parang bigat na yung likuran, pagod na sa kakayod everyday. Meron sa inyo tumatanggap na additional job o nag-overtime para lalong lumaki ang kita, pero talagang feeling mo hindi mo na kaya, pero kinakaya mo na lang because ang daming ang bills, ang daming responsibilities. And this time around, I'm seeing you talaga na-burnout ka na, pagod na. And feeling mo yung pagod and yung stress and worry and yung effort na binibigay mo sa job mo ay hindi nag-reflect doon sa sweldo. Parang some of you are working on a minimum wage lamang at feeling mo hindi talaga sapat para sa buwan-buwan na inyong gastos. Minsan nga pagdating lang ng sweldo, bukas isang araw, wala na, ubos na, ganyan, 'di ba? So parang living tayo lahat in na paycheck per paycheck, and you're thinking, kailan ba magbabago? So now talagang super burden na sa'yo ang iyong dalahin this time. I'm seeing someone na maraming pinagkakautangan, and you're thinking kung paano ko mababayaran lahat ng ito. The 10 of Wands being clarified by the 9 of Cups. Wow! Alam mo na, kapag lumabas sa reading natin ang 9 of Cups, this is a confirmation that you have to make a wish. Virgo, ang dami mong problemang kapirahan this time. You're on your rock bottom and you don't seem to find ways kung para makakawala dito at sobrang bigat na ng daladalahin mo. Ito na pagkakataon for you to make a wish. Idasal mo na ito. Pumikit ka, make sure na precise, concise, talagang buong puso mong imamanifest ang dasal mo. Pwede mo i-pause ang video para makapag-wish ka ng mas maayos so that your spirit guides are hearing and feeling your frequency and energy para maiparating nila sa higher ups ang iyong mga dasal at mabilis mong ma-magnetize yung mga wishes mo. So, wish mo na ngayon. I'm seeing you trying to find ways on fulfilling yourself. Sobrang pagod na, gusto mo na parang I'm feeling with this combo, sa combo ng 9 of Cups and 10 of Wands, I'm seeing here na parang gustong-gusto mo nang matapos ito. You're not happy anymore in this job or in this endeavor. Sobrang
I don't know why, pero parang feeling mo, this is not for you. Hindi na ako masaya dito. Parang sabi mo, I thought this job will give me the fulfillment or this endeavor will give me the satisfaction na kinakailangan ko for me and my family. Pero na-realize mo na parang itong trabaho na ito, itong endeavor na ito ay hindi sapat for me. Parang hindi pala ito yung katuparan na akala ko noong una, ito yung magbibigay sa akin ng satisfaction and fulfillment. But now, you are drained, you are tired, kulang ang sweldo, and you feel like I need something else, I need to get out of this. Ramdam na ramdam ko yung parang you want to finish this thing. So in the area of what you need, ito daw ang kailangan mo, sabi ng spirit guides mo, you have the Two of Wands. Si Two of Wands, this is like planning, seeing a clear vision of the future. Parang this time around, kailangan mo daw na mas matibay na plano o ibang ruta talaga. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina in the Eight of Swords. So parang kailangan mo ng ibang ruta, kailangan mo ng ibang way on how to maneuver your finances and career. Kung hindi ka masaya ngayon sa career mo, kailangan ngayon pa lang pinagkaplanuhan mo na saan ako lilipat, saan pwedeng may mataas na sahod na may benefits. Siguro ngayon kailangan mo na magtanong-tanong in your industry kung saan pwede at kung kaya ka ba doon at kung merong potential na makalipat ka doon. Enough na ba yung credentials mo para maging qualified ka sa certain trabaho na gusto mong lipatan? For some, I'm seeing kailangan mo daw talaga mag-travel o lumipat because Two of Wands also about taking risks, getting out there, getting out of your comfort zone or getting out dun sa kasanayan mo ng lugar. Parang ngayon kailangan mo talagang lumipat and to take risks. And these risks needed you to make a very, very concise na plano. Kailangan babusising plano ito, Virgo. Hindi mabilisan o hindi agad-agad. Kailangan pag-isipan mo itong mabuti. I'm seeing someone talaga traveling. Parang ngayon dahil kulang ang kaperahan ninyo for you and for your family, you need to find other jobs or opportunity outside kung nasaan ka man ngayon. Parang kung meron ka man daw trabaho this time na ino-offer sa'yo na kailangan sa ibang lugar, tanggapin mo daw kasi baka nandoon yung mas malaking swerte sa'yo or mas malaking opportunity for financial gain. Okay? The Two of Wands being clarified by the Six of Cups. This time around, I'm seeing na parang kailangan talagang talikuran na ang past because Six of Cups all about nostalgia and the past people, past endeavor, past experiences. And now I'm feeling na enough na daw yung experience mo to go to this plan. Enough na daw yung pagkaplano mo, enough na daw yung parang pag-google mo sa plano na ito no nakaraan at ngayon kailangan mo na daw aksyonan. Especially the past ways or the past plans won't work this time. Kailangan daw talaga bagong approach, bagong atake sa pagkuha mo ng iyong pera o pag-atake sa iyong career. I'm hearing that you are ready. You are equipped na. Parang qualified ka naman. Ikaw lang yung hinihintay ng iyong kapalaran to go there and get this plan going. Kailangan ng action at kailangan ng lakas ng loob from you, Virgo, para masimulan na tong plano na ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Pentacles. Maraming pagbabago sa life mo this time. Siguro talagang, like I've said kanina, baka may na-layoff, may natanggal sa trabaho, may na-demote, meron siguro nalipat na ibang lugar, o kaya talagang walang kaperahan this time. Naubos siguro ang inyong ipon because siguro may nagkasakit sa family o kaya may bibigla ang bayarin kaya kailangan mo ng additional money. So this time around nakikita ko talaga yung effort mo to find resources. Parang ngayon gusto mong dumiskarte. Maghanap ng additional na pagkakakitaan, additional job, additional avenue para magkaroon ka ng mas malaking kita. At nakikita ko dito na parang ikaw super dedicated ka on what's important para sa'yo. Kailangan ko mabayaran yung ganito, kailangan ko mabayaran yung ganyan. Kaya ikaw ginugugol mo maraming oras mo this time sa paghahanap ng ganong kaperahan at ganong swerte sa'yo. I'm also seeing you parang ngayon hindi ka picky, hindi ka ngayon mapili sa kung ano possible job na makukuha mo. Parang ngayon tanggap ka lang tanggap. Parang sige kunin ko yan. Baka pwede yan sa akin. Baka makatulong yan for my money. Makatulong yan sa ipon ko. Para maalalayan mo yung mga pagbabago sa life ninyo. And I'm seeing you very, very practical this time. Parang kaya ko tong gawin, gagawin ko. Kaya ko tong ipunin ko. Hindi ako masyadong magastos this time. Hindi ako bibili ng ganito, ganyan. Kasi meron kang pinag-alaanan na malaking bagay in your life. So I'm seeing you very, very practical, nurturing, focus ang nakikita ko sa'yo. And I'm seeing na kung ano man po yung sisimulan mo this time, lalago yan at magagamit mo siya pandagdag sa yung pangangailangan this time, Virgo.
At ito yung magtatanggal sa'yo sa Ten of Swords mindset and energy na parang rurok na ng problema, rurok ng struggle. And na unti-unti mo na mararamdaman, especially with a 10-10 here. Pagkatapos ito, so malapit ka na pumasok sa era ng paggaan ng buhay, era ng unti-unti mo naramdaman na may pangbayad ka na, may panggastos ka na, hindi ka nang ganun ka-struggle, okay? The Queen of Pentacles being clarified by the Moon card. Yes, ngayon talagang feeling mo nakalubog ka sa moment of uncertainty. Feeling mo parang walang sagot. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Hindi ko po alam saan ako mag-a-apply. Hindi ko po alam kung in-applyan ko po ba ay matatanggap ako at makukuha ko ba yung benefits dyan. I'm hearing those things for some people. Some Virgo here na parang hindi mo alam kung ibibigay pa ba yung last sweldo o last benefit o mga SSS something related na concerns, meron sa inyo ng parang ganyan ng concern this time. So, ngayon parang it's time for you to really make a bold action in the pursuit of the things na gusto mong gawin. Halimbawa, meron kayong problema sa HR about your sweldo o benefits, baka ngayon in time na para lumapit at kausapin sila para makuha mo yung rightfully para sa'yo. But for some, nakikita ko dito, for others, for other Virgos, nakikita ko na parang pagkatiwalaan mo daw muna yung path this time. Yes, halimbawa may dumating sa'yo na bagong endeavor. Huwag mo daw i-deny o huwag mo daw pagdudahan yung dumarating na pagkakakitaan o opportunity. Maaaring yan ang daan o bigay sa'yo ni God para makalagpas ka sa financial problem mo this time. And make sure na kung ano man daw yung mga swerte yung dumarating, pagkatiwalaan mo daw yung kakayanan mo na kaya mo siyang palaguin, na kaya mo siyang alagaan, at kaya mo siyang pakinabangan na mas malaki, mas matagal, at mas matatag. Okay? In the area of your near future, ito naman super ganda for me. You have the Knight of Wands. Merong good news paparating sa'yo. Good news that will tell you, huy, Virgo, tanggap ka na. Huy, Virgo, merong ganun trabaho doon, na-recommend ka ng gantong boss, baka pwede ka ba doon? Pag tinanggap mo, yan yung bagong start sa life mo. I'm seeing you getting a bright new idea or ways on opportunity na talagang magkakaroon ka ng lakas ng loob and sigasig this time na parang, yes, sige, kunin ko na yan, permanent job yan, akin na yan, ganyan. So, antabayanan mo yung mga opportunity na yan for you this time. Pwede rin may monetary darating sa'yo through people na magbabayad ng utang o magpapahiram ng pera sa'yo para makadagdag sa ginagawa mong project o negosyo gusto mong simulan. So, this information or this good news will give you the fire within you para lalong sumugod at lumaban. No? So, start ito ng magagandang mga bagay paparating sa'yo, sunod-sunod na ito. Okay? The Knight of Wands being clarified by the Queen of Swords. Yes, this time around, parang bibigyan ka ni God na parang great plan, great strategy para sa'yo. This time around, nakikita ko na para magiging matalino ka sa pagkukwenta ng iyong gastusin. Magiging matalino ka rin sa strategy mo kung paano mo iipunin yung kalahati o magkitira ka ng 10% para yung rest, pamabayad sa utang, tapos yung rest, pambibili ng pangangailangan ng family, pamabayad sa bill. So ngayon, parang very tactical ka. Alam mo kung paano mo aayusin yung financial through this good news. I'm seeing you in your element, Virgo, na parang pag nakita mo tong good news na ito at naibigay sa'yo, yayakapin mo siya agad at a-actionan mo. Hindi mo ito palalagpasin. And I'm seeing you enjoying this endeavor. Parang gamay na gamay mo na siya. Parang ito yung hinihintay mo pa before na good news na dumating sa'yo. And now, nandito na siya. And nasa sa'yo yung kalakasan at opportunity na yakapin ito at huwag palagpasin. Parang you need to be on your best element, on your best version of Virgo na parang, okay, I need to do my best here. Kailangan mapakita kung gaano ka kagaling para hindi mawala sa iyo itong trabaho na ito o opportunity na ito. I'm seeing you also moving forward, leaving something behind. Meron kang iiwanan na mga tao o opportunity na parang feeling mo wala nang dating sa iyo o wala nang tulong sa iyo. Parang this time around, you have to move on with life. At sa parte na pag-move on na yon, kailangan mo nang iwan yung iba, whether tao ito o ibang trabaho o ibang opportunity o ibang community, because you're leveling up. Okay, Virgo? Napakaganda at promising ng iyong future. In the area of your challenge this time, Virgo, sa kapirahan mo, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles is embracing a brand new thing. Ito yung parang paunang bigay sa iyo ni God this time ng blessing. Ano yung blessing na yan? Pwedeng in form of ayuda or in form of, alimbawa, merong sideline, inaalok ka. Uy, pwede ka ba dito, Virgo? Tapos ikaw parang, ayoko dyan kasi parang hindi ko naman yan gusto. Parang hindi naman yan pwede sa akin. O masyadong matrabaho yan, ayoko yan. So, this time around, alam mo kung ano ang challenge sa'yo. Being picky.
Like I said kanina, parang sabi ko, parang wala kang wait, wala kang time to be picky. Pero biglang dumaan dito yung parang energy na parang, may tinutumbok kasi ako kaya ayoko niyan. So ngayon, make sure that when you tell yourself, okay, hindi ako magiging mapili sa trabaho, kailangan ko yakapin lahat, kailangan kong gawin, kung ano yung dapat kong gawin. Pero sinasabi ng spirit guides mo na, very picky ka this time, Virgo. Um, ang issue sa'yo this time is to recognize the true opportunity. Minsan baka may napapalagpas ka because ang eyes mo ay nakatutok lang doon sa isang bagay na tinutumbok mo. Pero hindi mo nare-realize na itong nakadikit sa iyo sa iyong likuran o sa gilid mo na nag-aalok sa iyo na trabaho, nagbibigay sa iyo ng opportunity, baka nakakaligtaan mo because dito ka lang nakatutok. So God is telling you, open up your eyes and look around. The potentials and the blessings ay nasa paligid at para hindi mo siya ma-miss. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Knight of Wands. Dalawang beses lumabas sa Knight of Wands. Yes, this time around talaga maging enthusiastic ka daw pag may dumarating na blessing. Like I've said kanina, talaga may part sa'yo na very picky ka. Alam mo, ano tayo, Virgo, alam natin yung mga gusto natin sa buhay. Alam natin yung mga target natin. Pero kapag may dumarating na ibang bagay na hindi talaga pasok sa plano natin, ayaw natin yun. Parang wala tayong pakialam. Kasi hindi yun talaga ang direksyon na gusto natin. And your spirit guides, our spirit guides are telling us na kapag may dumating na blessings, kahit ano man ang itsura niyan, tanggapin natin at be excited and embrace it as an opportunity rather than a problem or rather than a bala. Para may kita mo, ay sige nga no, parang may potential nga yan, why not itry ko, baka kumita ko dyan na malaki o baka yan na yung work for me. Baka ngayon akala mo lang problema siya o matrabaho lang yung papeles na kailangan, pero you're gonna realize hindi, malaki potential to, makaipon ako, tanggapin ko kaya ito. So now be receptive and be embracing of new opportunities coming in your life at this time, okay? In the area of your fortune, ito naman maganda with the Three of Swords. Nasa fortune area siya because sinasabi sa iyo ng spirit guides mo, time to let go. Time na to move forward. Yung mga nakaraan, napatunayan mo na past na yon, may mga natutunan ka doon, kunin mo na lang yung lessons pero wag ka nang babalik. I'm hearing don't look back. Wag mo nang balikan yung dating trabaho na yan, dating tao na yan na nagpaasa sa'yo. I'm hearing someone na parang pinangakuan ng trabaho abroad o pinangakuan ng certain trabaho endeavor and then naghintay and then parang umasa ka tapos saktan ka kasi parang hindi naman nakatotoo o walang binigay talaga sa'yo. So now is the right time for you to really move on and alisin mo na yung fear sa puso mo na baka maulit siya because now is the right time for you to really think that the future is gonna be brighter for you. Kasi siguro na stuck moment ka dito with the Eight of Swords because lagi mo iniisip na baka magkamali ka o iniisip mo na baka hindi totoo yung trabahong inaalok sa'yo o yung pagkakakitaan mo. Now is the right time for you to also be smart, Virgo. Gamitin mo yung natutunan mo sa past so that hindi maulit this time. Hindi ka ulit maloko, hindi ka ulit mapaasa, at magkaroon ka ulit ng tamang direksyon, okay? Mag-heal ka daw sa pain, okay? The Three of Swords being clarified by the Knight of Cups. Yes, an offer will come to you this time. I'm hearing this offer will give you the satisfaction and feeling na parang, okay, tama palang bitawan ko na yun. Because may darating sa buhay ko na mas maganda, mas malaki, mas maayos, mas maganda ang benefits, mas malapit lang sa bahay namin. Halimbawa, na parang hindi ko na kailangan mag-commute at sobrang tagal, ganyan. For some, I'm hearing that yung hinihintay mo daw na offer ay darating na ngayon. Tawag, text, call, email, chat. Makikita mo na yan ngayon at it will be your proof na tamang iwan na ang nakaraan at kalimutan na yun because something new is gonna arrive in your life. This is like opening up a new portal. Parang bagong buhay ito ni Virgo, especially with a 10-10 here. Tagang pagkatapos ito ng struggle and entering a new life of abundance and offers, okay? Ang yung divine advice this time, Virgo, you have the King of Cups. Sabi sa yung spirit guides, kalma ka lang. Kalma. Huwag kang basta gagawa ng mga bagay na talagang impulsive, yung parang biglaan, hindi pinag-isipan. Ngayon ang pagkakataon para tanungin mo ang sarili mo, tama ba itong sasabihin ko? Tama ba itong i-action ko? Tama ba itong reaction ko in a certain endeavor? Kasi ngayon, kailangan mo daw pang hawakan ng iyong emosyon. Huwag ka dapat mag-decide based on your emotion. Dapat based on your logic. Laging isip ang pag-iralin this time para gumulong. Ngayon talagang, alam mong based nitong reading mo, it's all about strategy and thinking first bago kumilos, okay? The King of Cups being clarified by the Empress card, yes, especially in the creation of things. Ano yung binubuo mo this time? Siguro papers o mga documents na kinakailangan mo, binubuo mo silang lahat, ginagawa mo lahat para makompleto in order for you to get out of the country o
nakuha mo na yung right job for you. For some, nakita ko meron kang binubuong passion project o meron kang binubuo ngayon na parang negosyo. Kaya ngayon, kailangan pasensyoso ka. Huwag mo madaliin ang mga bagay-bagay. Dapat laging isip ang pairalin, strategize, okay? So that makita mo agad yung mga dapat busisiin, yung mga aberyang maaring lumabas para maalam mo agad kung ano magiging solusyon rather than sobrang emotional mo and then di mo nakikita yung ibang maliliit na detalye, okay? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ito ang yung money oracle. You have investments. Investments made will, ano daw? Investments made will have positive results that will bring prosperity. Invest wisely. So, sinasabi sa yung spirit guides mo this time around, kung saan mo daw nilalaan ang iyong pera, ang iyong panahon, energy, and effort ay dapat daw iniisip mo mabuti. Kung para saan, dapat sa valuable at hindi nasasayang, okay? Especially those na nag-iisip ngayon mag-invest sa mga negosyo or mga grupo-grupo, mga dapat daw isipin mo mabuti kung saan mo nilalagay ang iyong pera. Another money wisely oracle, you have love life, free from problems and money troubles. Enjoy the passion of love and be loved. So minsan daw isipin mo rin daw yung mga tao sa paligid mo, your friends, your family, your loved ones. Minsan daw I'm hearing hindi lang puro pera, hindi lang tungkol sa pera lahat ng bagay. So make sure this time you're also building your relationships with other people more than just pera, ano? Ito ang isa pang messages from your divine. You have in silence, peace prevails. We have the solitude. And you stand in the light of truth, discovering the truth. So parang this time around, kailangan mo daw habulin yung mga bagay na parang tungkol sa katotohanan sa buhay mo. Ngayon, hindi na ito ang time para humabol o gawin yung mga bagay na parang feeling mo, marirealize mo bigla, ay hindi pala yun para sa akin. Ay hindi ko pala kailangan laging sumama sa mga tao na feeling mo are there for you. Parang yun, parang kailangan isipin mo muna sa sarili mo kung ano yung mga kailangan, especially here with the 8 of Swords. Ano ba yung mga kailangan ko? Ano ba yung mga kailangan kong bayaran? Kailangan daw nire-reassess mo yung mga pangailangan mo, and you don't need to always show off or kailangan laging sumasama ka sa ibang tao just to give them happiness. Parang kailangan daw happiness mo muna bago happiness ng ibang tao. That's what I'm hearing. And parang kailangan daw minsan mag-isip ka daw muna. Like I said here with the King of Cups, in silence, peace prevails. Kailangan talaga wag muna emosyon. Kailangan isip lagi yung pairalin mo. Wag pumatol sa mga gulo ng ibang tao. Always think first before you do it. Para hindi rin mag-complicate ang mga bagay-bagay. I'm seeing here talaga, gawin mo lang yung tamang gawin. And God will give you the right thing for you in the near future, okay? Itong area na kailangan pag-focusan para sa iyong pera at career. You have discipline. Very, very fitting for your reading. I can accomplish what I set my mind to. Especially here with the Queen of Swords. Ito siya. Ito yan. So, kailangan mo daw ng disiplina sa pag-approach. Especially here with the good news sa new opportunity. Kailangan mo daw disiplina para mapanghawakan mo yan. Persistence and also consistency. Okay, Virgo? Yung outcome na napakaganda, you have the Hanged Man. This time around, kapag may mga aberya, especially here with the 8 of Swords, parang, paano ko ito susolusyonan, God? Wala akong pambili, wala akong panggastos dyan. Para po itong career ko, hindi ko na alam kung paano ito aabante. Maraming utos si boss, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Si Hanged Man ay isang enlightenment card. Minsan daw talagang nakatutok ka lang sa isang solusyon, nakatutok ka lang sa isang problema, and then ito lang yung way mo para sagutin siya. So kapag hindi mo nakukuha yung right way na yun, wala, stuck ka na, hindi mo na alam gagawin. So this time around, paalala sa iyo ng spirit guides, the Hanged Man is all about looking things on a different perspective. Bumaliktad ka katulad niya, hanapan mo ng ibang anggulo, maaaring nandoon ang solusyon. Maaaring yung plan B and C pala ang way to get out of this, and then voila, tapos ang problema, makukuha mo agad yung solusyon sa iyong problema. So, always find plan B and C in every situation para makawala ka sa stuck energy mo, okay? The Hanged Man is being clarified by the Strength card. Yes, kasabay daw ng pagsolusyon o paghahanap ng other ways o other perspective sa iyong problema para mahanap mo yung tamang solusyon. Kailangan mo din daw ng tibay ng loob at sa katiwala sa sarili na okay lang magkamali ako. Virgo tayo, we're very perfectionist, diba? Pag ito ang plano natin, pag ito ang way natin to accomplish things, ito lang talaga dadaanan natin. Kapag hindi natuon sa plano yung nangyayari, talagang nawiwindang tayo, na loloka tayo kapag hindi on our plans ang nagiging kalabasan. Pero sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na okay lang kahit hindi perfect. Okay lang kapag paminsan-minsan mali yung ating plano, pero ito pala ang nangyayari. Kailangan lang talaga natin maging alert at saka maging
mabusisi. Dapat meron tayong plan B and C. At nangangailangan nyo ng tibay ng loob ha, at saka strength and humility. At naging mabait ka rin daw sa sarili mo na parang, pa nagkamali, Diyos ko. Binubugbog mo na naman ang sarili mo. Ano, yuyurakan mo na naman ang sarili mo na parang, yan, sabi ko sa'yo, mali ka eh. Sabi ko sa'yo, dapat kung ginawa mo. Tapos nire-replay mo pa sa isip mo yung mga pagkakamali at yung dapat na nangyari. So this time around, maging mabait ka daw sa sarili mo. Be kind to yourself. Give grace to yourself. And always see things on a different perspective na parang, okay, siguro kaya ako nagkamali kasi ganito ginawa ko. Why not this time gawin ko yung ganito? So, yun yung mga paraan para makawala ka sa stuck mindset mo. And maging free ka. Always be free. Always be open up to new ways of life. And saka makikita mo na parang, marami pa palang ways. And doon, I'm telling you, makakawala ka sa problemang ito. Okay, Virgo, sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, that is your pera and career reading as of this moment. Next time, gagawin ulit natin to. Probably, baka magkaroon na ng pagbabago. Ano ang magiging dulot niyan? Probably next week, gagawa ulit ako ng pera and career reading. So, sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.